tatahimik dito. Parang buong Pilipinas wala nang tatahimik dito. Kung kaya't yung pagpapanggap ng CPP, NPA, NDF sa mga prente nila na Alliance of Health Workers, na patriots sila, na healthcare advocates sila, or human rights advocates, tapos na yon. Tapos na yung panahon na yon. Kumbaga, nabukas mo na yung isip ng mga tao. At bukas na, hindi na nga ako, hindi na, kasi nandun ako sa simula nakita ko yung struggle para buksan ang isip ng mga tao, no? Fortunately, we had a President Rodrigo Roa Duterte, who was with us. He was the chair of the NTF-ELCAC, and every gain, every gain, every amazing accomplishment of the NTF-ELCAC, which was groundbreaking, we really give full credit to this president. No? That's why nakabalik na naman ang CPP, because ang nakaupo walang kwenta. Isang trinaydor ni Bongbong Marcos ang Pilipinas. So, do I look like the kind of person that will shut up about this? No. I was really born not to shut up about things that matter to me. I mean, you can ask my father, my mother, my sisters. Well, my father just passed away, but my sisters, everybody who knows me, I will not shut up about this. Really, I will not. No? So, no. And you know what? Hello? Andiyan pa ba kayo? Sige po. Yeah, so, in the event that they succeed in, for instance, killing me, no, in case they do that, no, do you think that fight will end? No, I'm just one in millions of Filipinos who are tired of this deception of this communist terrorist organization, 'di ba? So, hindi naman titigil na ang laban na ito dahil bumukas na yung isip ng mga tao. Tingin nyo tatahimik ang Pilipino? Alam na nila na ang kinukuha sa atin ay hindi naman tsinelas Hindi naman lumang sapatos. Ang kinukuha sa atin, ang pinakamahalaga sa atin, mga anak natin. Makikipagpatayan tayo dyan. At sa tingin nyo, kahit matanggal ako dito, tingin nila tatahimik ang Pilipino. Hindi, tapos na. At tapos na talaga ang laban ng CPP, NPA, NDF kasi kaya sila nananalo noon dahil madami silang suot na mga maskara. Pero tinatanggal na yung mga maskara nila. At saka kahit pumunta ka sa social media, makita mo, alam na ng tao kung anong ginawa. So even though the first NTF-CAC did not succeed in eradicating completely the CPP, NPA, NDF, tapos na ang CPP. We accomplished the heightening of consciousness of the Filipino people so that, a mind that has already been opened will never be closed. We will always see, for instance, when we look at the face of Teddy Casino, Carol Aurelio, Franz Castro, Rene Co, Tonchi Tino, sino ba yung Gabriela, Sara Elago, the Filipino people will always see past their ngaw-ngaw about women's rights, youth rights, teachers' rights, and they will see what they ought to see. They will see a terrorist organization trying to steal our children away from us. And that's it. No, I'm just a small part in all of this. Opo, Doc, isang tanong lang po. Yung mga naging pahayag niyo po ngayon, lalo na nabanggit niyo po na ito'y mula po sa NTF-ELCAC, mula sa government during sa panahon ng Duterte administration. Sa pagkakaalam niyo po ba, na bago ba itong claim na ito ng government sa kasalukuyang administrasyon, sa kasalukuyang setup ng NTF-ELCAC ng militar, o kinikilala pa rin itong grupo na ito nyo po, grupo na naghain ng reklamo po sa inyo bilang mga konektado pa rin sa CPP and PNDF? Oh, for sure. Definitely. Definitely, ang Alliance of Health Workers ay CPP. Ang Alliance of Health Workers ay CPP created and CPP led, no? So, definitely hanggang ngayon CPP, NPA, NDF sila. So, they think that this is a victory for them, no? I don't see it that way kasi. I don't see it that way. The way I see it now is mali sila. Kasi now there's media exposure. Now people are talking about them. Now they know even further that the Alliance of Health Workers, dahil sa ginawa nilang yan, no, yung propaganda machine ng CPP, na pati ang Alliance of Health Workers, yung network na yan, na sinusubukan akong pahiyain,
alam na ng Pilipino ngayon na na kasi may free media exposure ako pag usapan na to. Eh di lalo silang na na spotlight. 'Di ba ang hina talaga ng kukote ng mga ito. Naalala ko kasi nung time nung pagsimula pa lang ng NTF-ELCAC, tas head ako ng Strategic Communications Cluster noon. Nakita ko na before nag-offer si Pastor ng napakagandang offer ng libreng programa, 3 hours a day yon, every day from Monday to Friday, na anti-CPP na program. Before pa yon, nakita ko na walang pera ang gobyerno. So kailangan yung messaging hindi aabot sa Pilipino ito. So nakita ko na kailangan may sasabihin na talaga ako. So sinabi ko, yung dating hindi sinasabi na ang Makabayan Bloc ay CPP, NPA, NDF, at sinadya ko talaga yon. Dinaan ko yon sa mga superiors ko, si Secretary Esperon, si DG Nica, Alex Monteagudo, si Secretary Capuyan. Dinaan ko sa kanila yun to get their okay. Nasasabihin ko na kasi magkaka-budget hearing kami noon eh. So tiniming ko, nasasabihin ko ang CPP, NPA, ang Makabayan Bloc ay CPP kasi gusto ko nga ng libreng media coverage, 'di ba? Gusto ko 'yon para kasi wala kaming budget eh, 'di ba? So in other words, I only need to put myself out there. Bubugbugin sarado nila ako sa Kongreso. So what? Yun na nga yung gusto ko eh, 'di ba? So tanga talaga itong mga ito. So nakakatawa pa nga kasi noon nandun kami sa Kongreso, kagat na kagat talaga sila. Nakakatawa, alam mo, kasi pag naalala ko noon, parang inisip ko, wow, ang bobo pala talaga nila. Hindi nila nakuha yung strategy ko kasi sabi ni Carlos Zarate, yung Facebook post ko, binasa niya talaga lahat. Yung statement ko sa NTF-ELCAC, binasa niya talaga na the Makabayan Bloc is a CPP, NPA, NDF. So in other words, achieve, 'di ba? Na-achieve yung goal. So, nawala na tuloy ako. Ano sinasabi na? Ano na nga yung tanong mo? Yun nga po, sa side kung nagbago ba sa panahon ngayong Hindi. set ng NTF-ELCAC, ng Armed Forces of the Philippines, pero tingin nyo po, needed din na manindigan nila para once and for all, maklaro din po at mismo tutulong sa inyo na hindi, ito yung aming stand, ito yung sinasabi ng mga intel namin, sinasabi ng mga dating mga kadre ng CPP, NPA, NDF. Kasi I'm not part of government anymore, 'di ba? At so kami, yung old team na ELCAC, ang aming attitude dito ay buntot natin, hila natin. Kung may sabihin sila, good. Kung hindi sila magsasalita, it's okay. Wala kaming pake dyan. Kasi for the record na yon, na during the Senate hearings ng panahon ni PRRD, ang NICA mismo ang nag-identify sa Alliance of Health Workers na prente ng CPP, NPA, NDF, and most damning of all ay ang mga former cadres ang nag-identify sa kanila. At hindi lang yon, first-hand testimonies, they named names like si Dr. Nati De Castro na ngayon ay designated terrorist. No? UPPGH graduate yan. No? Pero pag tignan mo si Nati De Castro, parang ang bait-bait. Pero yan ang part ng deception nila. No? So kung magsalita ang gobyerno ay hindi, wala akong pake. No, it doesn't matter to me kasi gising ng Pilipino. And in my belief, no, in my perception of the whole thing, ang malakas na factor dito ay ang taong bayan. So, if your question is, am I looking for help from anyone? No, I'm not. I have a very solid team, and that includes most of all the former cadres, the former comrades of the Alliance of Health Workers who know them, and they will talk. Kasi itong they are talking now, nagsasalita sila. I think they're going to be issuing a statement, no? So, no, whether it's welcome, of course, because pinaglalaban naman namin iisa. Pero yung political reality dyan is the sitting president is a traitor who has aligned himself with the CPP, NPA, NDF, apart from being incompetent and indifferent and duwag and all that, diba? And of course, the historic plunderer, no? Yan talaga, you cannot expect anything from Bongbong Marcos, anything good from Bongbong Marcos. He ought to step down. Unlike nung panahon ni PRRD, yun lang talaga na you can see the very stark difference. PRRD, he really headed
the NTF-ELCAC. Pero ito, pag-upo ni Bongbong Marcos, anong sabi ng NTF-ELCAC Stratcom? Kasi si Cheloy Garafil yung nandyan na ang asawa ay CPP. No red tagging daw. O, diba? So, nakita ko, ibang-iba na ang kwento. So, yun. So, early on, di ako, buntot ko, hila ko, kaming lahat ganon. Buntot namin, hila namin. Kaya naman kasi kasama na namin ang taong bayan at kasama namin ang SMNI. No? So, walang natatakot dito at walang nagba-back down at walang tatahimik dito. Opo. Doc, siguro yung huling mensahe po ninyo sa ating mga kababayan, natin yung pong masasabi din dahil kasalukuyan po ngayon, marami po sa mga kababayan po natin ang nandyan po ngayon sa EDSA People Power Monument na pinapakita po natin. Biglaan po itong pagdagsa po ng mga tao dyan sa may EDSA. Nagdulot nga ito ng matinding traffic. Mensahe po ninyo sa ating mga kababayan. Ganun ba? Talaga, Jade? Opo, Maraming tao ngayon. yes po, yes po. Nagpapatuloy po yung rally dyan po sa may EDSA at inaantabayan na natin po, Doc, yung update mula sa ating mga kasamahan nandyan mismo sa location. Sino is it CPP led? Nandiyan ba yung mga pagbubuka nila? Ang sinasabi, ang pinipisog po, Doc, ay sabi from INC daw. Pero yan po ay pinapakumpirma pa natin kung anong grupo. Pero ang madalas pong panawagan o ang panawagan po ng grupong ito ay laban pa rin po sa korupsyon. At inaantabayanan nga natin yung update na ang ating kasamahan nandyan mismo sa may EDSA People Power Monument. Well, I hope, you know what? Bongbong Marcos has no business being in Malacanang. He doesn't have the competence. Nothing. He's indifferent. And he's incompetent. He is saddled with a very serious substance abuse disorder. He has wrecked our country. In under 2 years, tapos ng Pilipinas sa ginawa niya. No, and he opened the portals of hell on us so that yung mga kasama niya, katulad niya, mga abusado, mga ganid sa kapangyarihan, mga incompetent pa sa pinaka-incompetent na shockingly incompetent, shockingly arrogant, shockingly abusive. Mabigat ang mga kamay. So, yung ganyan, he really opened the portals of hell and he has no business. He has to sit down, he has to step down and he has to resign in order to save this country. Yung pinag-uusapan natin na CPP, akala ko dati yan na yung pinakasalot sa buong Pilipinas. Hindi. Kapag ka ang Pangulo ay ganyan katulad ni Bongbong Marcos, nagmumukhang Care Bears ang CPP. Diba? Nagsanib puwersa pa. Diba? So, pagod ng tao, talagang winawasak ng Marcos administration ang Pilipinas. At nakikita natin ngayon na paano ba tapusin ito? Peaceful, dapat peaceful, pero dapat magsalita ang taong bayan. Kapag tinanggap natin ito at hindi natin ito nilabanan, alam mo, nakakaawa ang mga anak natin. Hindi na nga natin kailangan i-imagine. So, in order to have a very strong nation, number one, you have to have a very strong people, very strong people, a strong nation, united. So, I hope this flourishes. Opo, at hindi lamang dyan sa EDSA, Doc, may mga grupo ding nagsasagawa din ng rally dyan po sa may liwasang Bonifacio. So, hindi pa natin makukumpirma kung talagang mula po sa INC. Pero ito yung mga kababayan po natin na talagang lumabas pa kanina kahit ulan. Nandyan po sila sa labas, Doc, para talagang manawagan kontra po sa korupsyon. At antabayan na natin po yung huling update dyan po mismo sa lugar na yan. Maraming salamat. Thank you, Doc. Mabuhay ang Pilipinas. Thank you. Maraming salamat, Jade at Mar. Salamat. Ayun po mga kababayan, si Dr. Lorraine Marie Badoy, dati pong spokesperson ng NTF-ELCAC, na ating pong nakasama na pakinggan po ngayong umaga. Samantala, kayo'y nakikinig sa DWAY 1332 SMNI Radio Cabanatuan, kapartner mo sa balita at serbisyo.